So anong kailangan natin gawin? Yung anak natin ay undergo muna ng school, and then pagdating araw, kung malaki na yung kanyang yung edad, kung malaki na yung edad niya, yun na, kaya mo nang i-elevate doon sa tinatawag na PAPT. Ano may ibig sabihin ng PAPT, Baraminan? Patanyagan. PAPT yan. Nung nag-inquire ako, ang qualified pala ng PAPT ay yung mataas ng edad at hindi na angkop doon sa level ng grade. Hindi na angkop doon sa level ng grado ng Ngayon, kung ikaw ay 30 anyos na at hindi ka pa nakaranas ng grade 2, grade 5, pwede ka mag-PAPT, qualified yun, kahit hindi ka na mag-school. Bibigyan ka lang ng curriculum. Ngayon, kung ang edad mo ay 15 at hindi ka pa nakaranas ng grade 1, automatic sa PAPT ka na. Ngayon, kung ang edad mo ay grade 6 na taon at gusto mo na mag-grade 2, grade 1 ay hindi pumapayag yung PAPT. Kailangan mag-undergo ka ng grade 1. So, yun po yung requirements. So, tayo, habang nag-school yung anak natin, anong dapat natin gawin? Tuloy pa rin yung training ng anak natin. Hindi pa rin dapat maputol yun. Bakit? Mayroong mensahe. Hallelujah. Hindi dapat na yung school ay maging access para hindi ka na magpatuloy doon sa training mo. Amen? So yun. Ano ang pangungusap dito? Patatagin. No? Patatagin yung mga bagay na natitira sa'yo. Hallelujah. Strengthen the things which remain that ready to die. I have not found thy works perfect before God. So yun po yung admonition. Wala siyang nakitang sakdal sa harapan ng Panginoon. Tayong lahat ay kabilang dito. Hindi tayo sakdal sa harapan ng Panginoon. Suriin natin ating sarili, mga kapatid. Kabilang po ako ron. Ang tanging lamang po natin gawin ay magpasakop tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Yun lamang ang pwede natin gawin. Hallelujah. Praise God. So, ulitin ko rito. Remember, sabi niya sa verse 3, remember therefore, as thou hast received and heard, and hold fast. And repent. If therefore thou shalt not watch, I will come unto thee as a thief, and thou shalt not know that the hour I will come upon thee. Tingnan natin, mga kapatid. Mayroon tayong mensahe. Ang Diyos sa magitan ng 7 Espiritu ay nangusap sa magitan ng anghel, which is the messenger of the church. Ang admonition niya, sabi niya, pahawakan mong mabuti kung ano ang iyong natanggap at narinig. Ano ang narinig sa panahon ni Martin Luther? Kailangan lang ang tao ay sumampalataya sa Diyos at maging ganap siya na doon sa harapan ng Diyos. The just shall live by faith. Ang sabi niya. Ano may sabi ni Martin Luther? The just shall live by faith, not by indulgency. Hindi lamang doon sa panalangin, prayer. Ang sabi ni Martin Luther doon sa kanyang kapanahunan, manampalataya ka, ligtas ka na, sapagkat yan ang mensahe sa kanyang panahon. At in-inject niya ito doon sa mga sumusunod sa kanya. Anong sinasabi doon sa mga sumusunod sa kanya? Ang sabi niya, manampalataya ka ay ikaw ay ligtas. Kahit mapugutan ka ng ulo, manampalataya ka, ligtas ka. Ganon ang kalagayan nila roon. Amen? Ganon ang paninindigan niya. Hallelujah. Ngayon, anong ginawa ni Martin Luther? Bagamat siya ay pinipersecute, hallelujah, anong ginawa niya? Ang tapang ay naroon sa kanya. Amen? Revelation 1:5. Kailangan lamang magkaroon ng pananampalataya at yun ang kapangyarihan mayroon si Martin Luther sa kapanahunan niya. Amen? Yun ang pinanawakan niya, mga kapatid. At nagkaroon ng reform. At tinatawag ito mga kapatid na reformer. The age of the Reformation, si Martin Luther. Hallelujah. At anong ginawa niya? Isinulat niya ang mga bagay na mali kung ano ang itinuturo ng Iglesia. Nakita nyo?
Nakita nyo? Ibig sabihin, mayroong pagsusulat. Isulat ninyo kung anong mga mali. Hallelujah. Itutuwid ng Diyos yan. Ang mga taong sumusunod sa panahon nila, sila ay nakalabas. Naka-escape. Hallelujah. Ligtas sila mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. So ano ang nangyari? Dumating yung panahon na sinabi niya sa verse 4, there was a few names even in Sardis which have not defiled their garments. Sino po yung hindi na-defile yung garments nila? Yung mga taong sumunod doon sa mensahe ni Martin Luther. Amen? Hallelujah. Which are not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Hallelujah. Ang sumunod doon sa kanyang mensahe, sila ang karapat-dapat na sumunod at tumawak ng ilaw sa kanilang kapanahunan. Hallelujah. And then, patapos na yung ilaw na yung patapos na, mga kapatid. Dumating ang panahon ng Philadelphia at ito na yung kapanahunan ni Wesley. Anong nangyari dyan? Kailangan magkaroon ng kabanalan. Amen? Tingnan natin mga kapatid. Sabi nga sa chapter 3 verse 7, unto the angel of the church in Philadelphia write, the same said, he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and no man openeth. So, yung holiness at yung gospel na sinimulan ni Martin Luther ay nag-spread out towards the world. Amen? At yun ang naging open door ng iglesia na magkaroon ng ganitong gawain. Bakit? Nung nagkaroon ng Dark Ages, hindi na pinahintulutan na magkaroon ng ganitong revival. Tinatawag nito nung great Reformation sa time nila noong 1798. Wala pong doon po nagsimula yung Great Revival. Amen? Hallelujah. At hanggang sa dumating sa panahon ni Brother Branham, ang revival ay dumating sa panahon natin ngayon. Amen? Lumaganap na yung evangelistic campaign. Yun po hanggang sa panahon natin ngayon. Pero, yan ay gawa ng Diyos. Amen? Hallelujah. Na isagdan niya yung iglesia at manatakas doon sa ginagawa ng evil sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Tandaan natin, nung dumating yung mensahe, mayroong war. Labanan sa isip, sa puso ng tao. Hindi kailangan ko ipanalangin yung kamag-anak ko para maligtas. Ang sabi ni Martin Luther, hindi kailangan mo sumampalataya sa Diyos. Ang sabi ni Wesley, kailangan mo maging banal. Sapagkat kung hindi ka maging banal, hindi mo makikita ang Panginoon. In a sense, katotohanan yun mga kapatid. At nadala natin hanggang sa panahon natin ngayon. Amen? Hallelujah. So yung oras talagang tapos. Ang ipinakita lang natin dito mga kapatid, na ang bawat panahon ng iglesia ay mayroong mensahero. At ang mensahero na to ay empowered siya ng Espiritu Santo na galing sa Diyos. Amen? Hallelujah. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Praise God. Nakikita nyo? Hallelujah. Hanggang sa panahon natin ngayon, mayroon pa rin war in the gospel. Amen. Bakit? Ang mensahe natin, magpa-session, magpa-training, ay hindi naman totoo yung hukom. Hallelujah. Hindi naman galing sa Diyos yan, galing sa tao. We are risen against, we are not risen against the flesh, but we are risen against the spirit. Principalities of the air, mga kapatid. Akala natin, nakalabas na tayo, pero captive tayo naman mga kapatid. Amen? Nakita niyo yung espiritu na ito mga kapatid? Ang espiritu na ito, makikita natin sa bawat kapatid natin. Amen? Kaya ang pangungusap ng Diyos sa bawat sa atin, patatagin ninyo sino ang nakatanggap nito. Patatagin ninyo ang sino mang nakarinig dito. Ang sino man nakarinig dito at sumusunod sa akin, siya ang karapat-dapat sa akin. Amen? Hallelujah. At yun ang mensahe natin ngayon. Hallelujah. We are declaring war
of the gospel sa panahon natin ngayon. Amen? Sa pamilya, sa sarili natin, we are declaring war kung anong pwede natin gawin. Una, sa sarili ko, pwede ba akong magpapatraining ba ako as Berean? Magpatraining ba ako? Magpapasisyon ba ako? Sa loob natin, mayroong war doon sa loob. Labanan sa loob. Bakit? Papahayain yung nandoon sa loob, which is the Nicolaitanism. It is the spirit of Satan na in-inject sa atin. Hallelujah. Tatandaan natin mga kapatid, binigay yung key of David sa atin. Ano yung key of David na yun? Sa bawat labanan sa panahon ni David, kailangan panghawakan yung susi na yan. At ang susi na yan, binigay kay David, at binigay din kay Kristo, at binigay din sa panahon natin ngayon. Hallelujah. Ang sino mang may hawak ng susi, siya ang makapagbukas sa lahat ng pintuan. Hallelujah. Kahit ang pintuhan ng Hades sa ating mga anak ay kaya mong dalhin. Kaya mong pangasakdalin. Hallelujah. Hallelujah. Yan ang mensahe sa panahon natin ngayon. Pag hindi ka manghawak, hallelujah, ito ang sabi niya, darating ako sa iyo na gaya ng magnanakaw. Hindi mo alam, pamilya mo wasak na. Sira na. Katapos, ganyan pa ang estado mo sa pamilya natin. Ganyan pa ang estado natin sa iglesia natin. Wala kang paninindigan sa salita ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang mayroong key of David ay taglay niya yung torch. Ano ba yung torch na to? Ikaw ang ilaw, symbolize of light sa lahat ng mga kapatid natin. Tayo lahat dito involved, mga tawag nito, young people. Young people na kung saan sila ay tinitraining, kayo ay mayroong key of David sa kapwa ninyo young people. Amen? Tayo mga babae, lalaki, elders of the church, you have the key of David. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Ano ang purpose nito? Para i-conform tayo doon sa imahe ng Panginoon. Siya ang magiging ilaw para ikaw ay hubugin para dalhin doon sa imahe ng Panginoon. Bakit? Yung Spirit of God na lumalaganap dito sa panahon ng Laodicea ay siya din Espiritu na nangungusap sa fivefold ministry. Amen? Hallelujah. It is the gift of God towards the fivefold ministry. Ano ang purpose? To perfect the saints. Amen? Yun po yung ministry niya mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga, ang sabi ng Diyos sa atin, panghawakan ninyo mga kapatid. Amen? Sa bawat panahon mayroong admonition. Sa bawat panahon mayroong review. Pero paano natin panghawakan yung review? Tayo ba ay alis? Skip one. Dalawang uri ng skip one. Tumakas doon sa Diyos o tumakas sa gawa ng diablo. Amen? Sino gusto maging sakdal sa Panginoon? Amen. Praise God. Tayong lahat ay nag-aasam na maging sakdal sa ating Panginoon. Amen? So last na babasahin ko, wala na daw akong oras. Ang oras ay alas 11. So 1 hour lang ako. So Romans chapter 8. Hallelujah. Ito yung sinasabi ko kanina. Verse 25 hanggang 29. Babasahin ko na lang po. For we are saved. But hope not is seen is not hope for what a man said. Why doth he yet hope for? Verse 25. But if we hope for that we see not, and then do we with patience wait for it. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Yung Espiritu ang siyang tumutulong sa ating mga infirmities. For we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. So ito yung Espiritu na natanggap natin na nandun sa loob. Hallelujah. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay mayroong Espiritu na nangungusap sa bawat puso natin. Amen?
Hallelujah. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Ito po yung ministry ng fivefold, hallelujah, para i-conform, hallelujah, na maging larawan tayo sa kanyang anak ng Diyos, kundi ang ating Panginoon Kristo, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He did predestinate, them He also called, and whom He are called, them who also justified, and whom He justified, them also we glorified. Ito yung process of salvation, mga kapatid. At sino ang may dala nito? Yung 7 mensaydor ng iglesia at 7 espiritu na nangungusap sa 7 anghel sa iglesia. Amen? Nakita natin? Sila ang maghuhubog sa bawat pusong tinawag ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Anong hinubog natin? Hinubog sa atin? Yung puso natin. Hallelujah. Tumanggap tayo ng revelation, pahayag. Yung pahayag na yun, siya ang liwanag at tungtungan natin. Pag hindi tayo tumungtong doon sa liwanag, saan tayo tumutungtong? Saan tayo tumutungtong? Siyempre sa kadiliman. Pag dumating yung liwanag, aalis ang dilim. Ang liwanag yun nandoon sa loob. Amen, mga kapatid? So ano ang liwanag sa panahon natin ngayon? Sa bawat pangungusap ng mga mensaydor dito, ang liwanag ay yung progressive ministry na natanggap natin, which is the home ministry na ipiperfect sa ating panahon ngayon. Hallelujah. At ito din ang sinasabi ni Brother Branham na magkaroon ng great revival. Amen? Pag tayong lahat ay umabot na doon sa pagka-Berean level. Amen? Pag lahat tayo Berean, magkakaroon tayo ng revival. Bakit? Hindi lang ang sarili natin yung asikasuhin natin, kundi yung kapwa, kapatid ay asikasuhin natin. Amen? Hallelujah. Hindi nawala sa iglesia. Ito, hindi nawala sa iglesia ang magkaroon ng against doon sa Word of God. Against doon sa mensahe. Amen? Bakit? Yung dalawang bini, hinayaan niya na tumubo. At darating yung araw, pagkakaroon ng anihan, makikita mo, pamilya mo, inaani na. Nakikita niyo yun? Iba yung pag-ani doon sa imahe ng Panginoon at dadalhin doon sa kaban. At iba yung pag-ani ng Diyos sapagkat inilalabas siya sa iglesia. Amen? Yung mga nasa loob na itinanim ng Diyos ay inaani. Sino yung mga inaani? Yung mga walang binhi ng Diyos. Yan ay inilalabas ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga yung panahon ng Sardis ay skip 1. Ang skip 1, ang iglesia ng Diyos ay nilalabas doon sa makamundong gawa ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sino ba dito nakalabas? Amen. Dapat nakalabas na doon sa gawa ng kamunduhan. Amen? Yung people, mga nanay, mga tatay, even ministers, dapat makalabas tayo doon sa pakana ng kaway. Amen? Hallelujah. Sasabihin natin na hindi pa tayo nakalabas na tayo. Pero tandaan mo, yung ginagawa mo, hindi ka pa rin nakalabas. Ang habol natin, may kita naman natin sa mga kilos natin. Yung habol natin, kung ano yung nangyayari dito sa mundo natin. Kung anong design ng mga mundo. Basketball. Ayan, babanggitin ko na yung TV. Basketball. Yun ang hilig natin. Imbis na i-training natin yung panahon natin doon sa anak natin, nilalagay natin yung panahon doon. Amen? Ibig sabihin, yung ilawan ng Panginoon ay hindi mo hawak. Amen? Hindi mo hawak yung ilawan ng Panginoon. Yung torch na yan, mga kapatid. Pag ikaw ay lumabas na doon at ikaw ay nanghawak na doon, you are already wrestle against doon sa Word of God, doon sa mensahe ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Sana mga kapatid ay nakatulong at nakapagbigay ako sa inyo ng katatagan at pinakita ko lang sa inyo mga kapatid
kung ano yung work ng espiritu ng devil sa panahon natin ngayon at yung work ng espiritu sa panahon natin ngayon. So ulitin ko, ang work ng espiritu before the seven spirit to the seven star ay patatagin yung kanyang mga anghel ng iglesia at yung mga nasasakupan niya. Patatagin. Bigyan ng encouragement. Tandaan natin, sa 7 iglesia, mayroon laging pangungusap. The angel of the Lord write the things. Pinapasulat yan. Ano yung pinapasulat? Yung kanilang ginawa at ang kanilang mga kahinaan, mga kapatid. Pinapasulat yan para gawing batayan ng iglesia kung ano ang dapat nilang gawin, mga kapatid. Kahit sa Laodicea, si Kristo ay kumakatok na sa labas. Amen? Kumakatok na sa labas. Hallelujah. Kung ang sino man, sabi ni Kristo, Revelation 3, ito na last na babasahin ko. Hallelujah. Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice. Ibig sabihin sa panahong ito, wala nang dumidinig. Ang dumidinig lang yung mga pinili ng Panginoon. If any man hear my voice, ibig sabihin, hindi lahat nakikinig ng tinig ng Diyos. Amen? Hallelujah. And open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me. Siya ay isa sa akin. Praise God. Hallelujah. So yun po ang pangungusap. At verse 21, to him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even I also overcome. And I'm sat down with my Father's throne. Yun po yung admonition, himok ng Espiritu sa bawat iglesia. Amen? Hallelujah. Sana lahat tayo ay mananagumpay kay Kristo. Amen? Amen. Hallelujah. Lahat tayo mananagumpay. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Pakawagan natin yung ilaw ng Diyos na binigay sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Mula sa bata hanggang sa matanda. Hallelujah. Sa ating lahat. Hallelujah. Magtulungan tayo. Napakaganda kanina yung pagtuturo ko na hindi kayang pag-aanin yung mabigat kung hindi magkakaroon ng pagtutulungan. Amen? Kailangan yung pagtutulungan. Every joint supplied. Yung magaan, ang mabigat ay kayang pag-aanin. Ngayon, kung kayo na bigatan, ang sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin. Hindi niya sinabi, lumayo kayo sa akin. Ha? Ang himok niya, lumapit kayo sa akin, huwag lumayo. Kasi pag lumapit kayo sa akin, ang Diyos, sa magitan ni Kristo, siya ay mangungusap sa iyo. Amen? Hallelujah. Bibigyan ka ng admonition ng Panginoon. Ano yung pwede mong gawin? Yan ang type ng counseling, mga kapatid. Amen? Inihimo kayo ngayon lahat na magpa-counsel kayo sa Panginoon. Yun po ang sabi niya. Hallelujah. Tayong lahat ay magagsitayo at awitin po natin yung the love of God. Sapagkat yan ang pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Hindi niya hinayaan ang kanyang iglesia, hallelujah, ay masadlak doon sa kadiliman. Kaya naglagay siya ng ilaw. Hallelujah. Ito yung seven spirit burning before the throne of God. He is the light to the seven star messenger. Praise God. Dalawa ka? Ano bang yung praise? Saan yung sumpo? Yung sumpo kanina? 92, 93. Praise God, nawitin natin lahat, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, kung mayroon tayong kailangan sa Panginoon, yung awitin na to ay gawin mo na lamang panalangin, mga kapatid.
on earth as here, and everywhere. That's why I pray. Your light the Lamb on fire above, will make me know. Dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa iyong Espiritu Santo, Panginoon, na kung saan siya ang nagbigay sa amin, dakilang Diyos, ng admonition, pangungusap na kung saan